Viewers, good mga pare. Welcome back to Josh on Point, no? So ngayon ang pag-uusapan natin, babae, mas matalino nga ba sa lalaki? Ready ka na? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Kung gusto nyo mag-amoy bad boy na may class, available lahat ng mga scents natin sa TikTok shop. Go ahead, check it out. Link nasa description. Trending tong post na to, no? Actually, sinend sa akin to ng isa sa mga follower subscriber natin. Maraming salamat, pare. So, isa to sa mga interview ni Miss Natalie Hart. Kay, I think kay Tony Gonzaga ata to. Ito sabi niya, lalagyan natin dyan sa screen. Sabi niya, pag mas matalino ako sa lalaki, nawawalan ako ng gana. Parang, bakit ka pa nandito? Anong ginagawa mo dyan? No? So, nag-trending to. Ang daming babae, ang dami kong babaeng nakita na shinare to. No? And, ano pa nga ba? Diba? Ano pa nga ba ang aasahan mo? Basta insulto para sa lalaki, trending yan. Pero kung babasahin mong mabuti, pare, this is actually a compliment. Okay? Compliment to sa'yo, bro. Paano ko nasabi yun? Well, tigbasahin nyo mabuti, ha? Basahin natin ulit. Pag matalino ako sa lalaki, nawawalan ako ng gana. Okay? Alam, nakita-gets nyo yun? Because she assume, no, every time na kakausap siya or haharap siya sa isang lalaki, she always assume na yung lalaki ay mas matalino sa kanya. She always assume that a man is always better than her. Okay? So, malaki ang expectation. Di ba? Malaki ang expectation sa isang lalaki, pre. Di ba? Ini-expect nila, no, na pag lalaki ka, dapat ikaw great ka. You're great. No? Malupit ka. Automatically. Hindi ba compliment yun? Di ba? Kasi sabi niya rito, pag mas matalino daw siya sa lalaki, nawawalan siya ng gana. Hindi niya masabi yan sa mga kapwa niya babae because hindi siya nag-i-expect ng malaki doon sa mga babae. Ina-expect niya, pag babae kaharap niya, tatanga-tanga. Yun ang ini-insinuate niya rito, pare. Di ba? Malaki expectation sa atin, bro. Kasi tignan mo na lang to, Tignan mo to. Sa isang kumpanya, kanino madalas nadi-disappoint ang isang manager? Sa empleyado niyang ine-expect niyang maganda yung result. No? Hindi sila nadi-disappoint sa mga empleyado nilang tatanga-tanga in the first place. Wala naman silang pakialam doon. Doon sila nadi-disappoint sa alam nilang may potential. Diba? Pero tingnan ninyo, tungaks sa kumpanya. Walang ine-expect dyan. Hindi yan madalas pinapansin ng mga manager. Ng mga team lead. Wala yan. Wala silang ine-expect na maganda ron. Alam nila papasok lang yun. Kakain, tutulog dyan. Wala. Natalie Hart always assume na mas matalino, mas malupit yung lalaki kaysa sa kanya. So, dahil dito, nabibreak ngayon yung feminism. Yung feminism, sabi nila, equality. Di ba? Pero si Natalie Hart, nabasa natin na old school siya. Traditional ang mindset niya. No? Parang tinulungan niya pa yung cause natin. So, maraming salamat, Natalie Hart doon. No? Tinulungan mo yung cause namin na hindi talaga equal ang lalaki at babae. No? Men are always gonna be greater. Well, galing sa kanya yun eh. Well, kung titignan mo ang society natin, nandyan ang ebidensya. Di ba? Kaya meron tayong kuryente, meron tayong matataas na building dyan, meron tayong internet, meron tayong mga infrastructure is because dahil sa lalaki. Hindi naman dahil sa babae yan eh. Oh. Di ba? Andiyan ang mga evidence. Kaya, Natalie Hart always assume na mas matalino ang lalaki sa kanya pagkaharap niya lalaki. Hindi niya yun ini-expect sa kapwa niya babae. Because alam niya magchichismisan lang sila eh. Walang katuturan yung pag-uusapan eh. O, di ba bro? Ganun lang. Hindi nyo kailangan magalit kasi marami kong nakitang mga lalaki na na-insulto doon. Hindi. Before kayo mag-react, basahin nyo munang mabuti, analyze, no? And mapapansin mo pare, minsan nagsi-self-burn na lang yung mga yan. Ganun lang. Okay?
Ang daming babae nag-share ng post na yan, not knowing, hindi nagbabasa ng mabuti, that compliment pa sa atin yan. Ang traditional way talaga, by default, society is relying on men. Okay? Tandaan nyo yan. Mas maraming hindi aandar. Mamamatay yung ekonomiya pag hindi umandar ang lalaki. Kasi alam ko na, nagigets ko naman yung disappointment ng mga kalalakihan dyan pagka nakakabasa ng mga ganitong klaseng post, no? Kasi, kumbaga, parang openly, no? Openly, okay lang palang insultuin ng kalalakihan. Well, ganun talaga, pre. Tatandaan ninyo, ang media is feminine. Kaya most likely, talagang pro-feminine yung mga yan. Anti-masculinity ang media, pare. Tatandaan nyo yan. Lalo dito sa Pilipinas, kung hindi feminine, kabadingan. No? Basta insulto sa lalaki, wala silang problemang impose yan. Pero pagka kabadingan affirmation, okay yan, popost nila yan. Magaganda, puro magaganda. Pati babae pa. Again, bro, message ko to sa mga kalalakihan, no? You are born to be great. Ayaw man aminin ng society yan, but you are needed. You are expected to be great. Okay? Kaya kung pahila-hilata ka lang dyan, palulo ng palulo, nood ng mga thirst trap, nood ng porn, hindi mo inaabot yung tunay mong potential, pare. Okay? Hindrance yan sa potential mo. Okay? You should be out there making money. You should be out there training. You should be out there making yourself strong, powerful. Okay? Wala ka dapat dyan sa cellphone mo at umaasang replyan lang ng babae na yan. Wala ka dapat dyan sa kwarto mo, puro thirst trap. Nagko-comment ka pa sa mga thirst trap. Hindi ka pinanganak para maging ganyan. So yun mga pare, no? Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. Boom!